Para po sa devotion natin na Logos, ibig sabihin po niyan ay Word of God. Now, dito po tinalakay natin na magkakaroon ng kaayusan yung ating buhay kapag malapit tayo or si Jesus, the Logos of God, the Word of God is the center of our lives. Now, hanap tayo ng guest. Sister Joy. Dito ka muna. So, ito yung discussion question po natin ngayon. Bakit imposible na maayos ang buhay natin kung wala kay Kristo? Sister, ano sagot? Dito ka. Ayun yung camera. So, yung question is, bakit imposible na maging maayos ang buhay pag wala kay Kristo? So, to be specific, halimbawa sa relasyon ng mag-asawa, ano ngayon uso yung naghihiwalay, kasi kanya-kanya ng standard, kanya-kanya ng gusto. Yung babae may sariling gusto, kasi sabihin na natin na independent woman, maganda yung career and all, tapos yung lalaki naman may sariling gusto. Pero kung sila ay na kay Kristo, meron silang common ground. Merong standard na sinusunod para maging maayos yung relasyon. Hindi nakabase dun sa kung ano yung babae, hindi nakabase kung ano yung meron yung lalaki, kundi nakabase yung pagsasama nila at yung standard ng way of living nila biblically, kung ano yung sinasabi ng Bible, which is sabi nga, yung lalaki, mamahalin yung babae as Christ loved the church. Parang ganun. Tapos yung babae naman, kahit nagaano pa siya ka-powerful and ka-successful, magpapasakop siya dun sa lalaki kasi yun yung nasa Bible. So, yun yung nagagawa ng na kay Kristo ka. Maganda yung magiging pagsasama, mas magiging successful, maayos yung buhay. Hindi lang na mag-asawa, kundi it will pass on to the children. Magiging maganda rin yung paglaki ng mga bata. Okay. Exactly. Kasi pag si Jesus pumasok sa buhay mo, magkakaroon ng kaayusan yung buhay mo. Magkakaroon ng kaayusan yung family mo. When Jesus is the center of your family, malalaman ng bawat membro ng pamilya ano yung roles nila na dapat gampanan nila sa ilalim ng paghahari ni Kristo. So magkakaroon ng kaayusan sa relationship. And of course, lahat ng aspeto yan paano mag-manage ng wealth o ng salary ng asawang lalaki o ng asawang babae, paano i-manage yung mga anak, paano palakihin, lahat maapektuhan. Tama? Everything will fall into place when Jesus Christ is at the center. So, thank you very much. So, dito po sa devotion natin na pag-usapan natin, na magkakaroon lang ng kaayusan yung ating buhay pag si Jesus ay nasa atin. Now, pag sinabi kasi nating logos, ibig sabihin yan, organized knowledge. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating archaeology, geology, pag nag-aral ka ng geology, mag-aaral ka ng organized knowledge about about life, biology. So, organized knowledge about life. So, ganun din sa atin ngayon. Pag sinabi nating Jesus Christ, the Logos of God, is in our lives, masasabi natin na magkakaroon ng organized life. Magkakaroon tayo ng maayos na buhay, maayos na direksyon. Yung pamilya natin, marahil pati negosyo natin, I'm sure, maapektuhan pati mga businesses natin kasi magkakaroon tayo ng mga Christian principles, godly, Christ-honoring principles na may apply natin sa bawat aspeto ng ating mga buhay. So magkakaroon talaga ng kaayusan. You only need to surrender everything to Jesus Christ, the Logos of God. Magandang umaga po at magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.